Lagay ng ating mga kababayan sa mga bansang apektado ng tsunami advisory at update sa mga Pinoy na bihag ng mga Houthi rebel. Ating aalamin kasama si Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Robert Ferrer. Asek, magandang tanghali po. Yes, magandang tanghali sa inyo lahat. Sir, ano po yung mga naging hakbang ng DFA upang masubaybayan ang mga kalagayan ng mga Pilipinong apektado sa mga bansang nagkaroon ng banta ng tsunami kahapon? Maraming salamat. Sinusubaybayan ninyo yung issue ito. Nananawagan po kami sa lahat ng kababayan natin na parating sumunod sa mga advisory ng embassies natin. Okay, kasi ang affected ng tsunami alerts are of course eastern coast of Russia sa Kamchatka Peninsula, yung ating Filipinos in Hawaii, yung ating Filipinos sa New Zealand and the west coast of the United States. But as I speak to you now, bumaba na po yung mga tsunami alert levels. So hindi na po dangerous. Yung pinakamatinding tinamaan ng tsunami is yung eastern coast of Kamchatka Peninsula, where we have 7 Filipinos in that area. So kinontag na po ng embahada natin sa Moscow ang mga Filipinos, and wala tayong balitang may nasaktan o nasawi, buti na lang. So thanks be to God. And then meron tayong consulate sa Vladivostok, which is close na to Kamchatka Peninsula. Yeah. Kung sakaling meron pong concern yung ating mga kababayan, Asek, meron po bang hotline na itinalaga ang DFA o yung embahada? Tapos kung meron silang tulong, ano po yung pwedeng tulong na maibigay natin sa kanila? All they need to do is, sandali, may feedback ako naririnig. I cannot hear myself. Paki-off na lang yung monitor. So yung kasagutan sa tanong ninyo, meron tayong advisory na nakikita po sa Facebook page ng bawat embassy natin at consulate, yung consulate sa Hawaii, yung embassy natin sa Tokyo, yung embassy natin sa Moscow. So I shared those advisories with your channel so you can show them and quote from them. So basically, wala na po yung danger. Pero our DFA is 24/7 naman, minamanmanan yung ating mga Filipinos all over the world. Because we cover all overseas Filipinos, 10 to 12 million of them. Yung hindi lang OFW, kundi lahat ng Filipino. So, mas malaki po yung hawak ng DFA. Meron po tayong contingency plans at meron po tayong hotline at kausap po parati ng mga embassies natin yung Filipino communities. Asek, sa ibang usapin naman po, I know nakikipag-ugnayan kayo sa DMW. Kamusta naman po yung lagay ng mga Pilipinong bihag po ng Houthi rebels at may idea po ba kayo kung ano yung lagay nila sa ngayon? Well, we cannot share all the details, but what I can share is 21 yung Filipino crew nung barkong MV Eternity Sea. 8 were rescued and 9 are now under the care and custody of the Houthis in Yemen. Mabuti na lang meron tayong honorary consul sa Sana'a in Yemen. Dito pala. Yeah, so meron tayong honorary consul in Yemen, and sa mamagitan ng kanyang pakikipag-usap sa mga Houthi, magkakaroon po tayo ng regular update on their condition. So huwag tayo magalala, but I would like to assure the family members of these 9 na BMW naman is in touch with you. And the DFA naman is open to any queries and any approaches for assistance. Yeah. So, yun lang po muna ang pwede kong i-share.
Meron po ba tayong direct line, ASEC, doon sa mga Houthi? I'm pretty sure wala, pero meron po bang tumutulong sa ating ibang bansa para po makipag-usap, para malaman po natin kung ano yung lagay ng ating mga kababayan? Yes, we have an embassy. Nasa Riyadh po siya. It covers Yemen. And then meron din tayong consulate sa Jeddah. And like if you remember, meron tayong case noon, 17 seafarers, di ba? Who were also held by the Houthis. Yeah, in that case, we were helped by other countries who served as mediators with the Houthis. Ito yung government of Oman, among others. Ayan, sige. Aantabayanan po natin ang mga detalye at yung mga development dito tungkol sa mga bihag na mga Houthi rebel. Kaugnay rin po ng Department of Migrant Workers. Maraming salamat po sa inyong oras, Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Robert Ferrer. Thank you, sir.